BP Sara muli na namang yayariin ng mga anti-Duterte. Anak ng teting di talaga natapos-tapos. Oo, may panibagong galaw na naman sila mapatungkol sa pagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte. Ang walang kapaguran na mga ulupong. Grabe, no? Putang inang yan. Hindi talaga makontento itong mga to pag walang Vice President Sara Duterte sa plano nila. Talagang talagang gusto talaga nilang idiin si BP Sara kahit na ang daming dapat unahin na issue at katiwalian na ginagawa ng gobyerno. Katulad na lang ho nito. May ipapakita po ako sa inyo. Kasi ako po ay paano ko ba masasabi? Paano ko ba tong salitang to? Ako po kasi ay nanaginip. Ayan na naman. Ito na naman yung panaginip natin. Kasi sabi ko, papalakpakan ko na sana si Marcos dito sa issue sa sa proyekto niya dahil kahit papaano ay makakatulong sa mga kababayan natin lalong-lalo na sa Porpis. Kaso bigla akong natulog at pagkagising ko nagbago ang isip ko. Bago isip ko, bago buhay ko. Dahil dito sa sinasabi at pinagmalaki ng administrasyon na panibago nilang proyekto katulad doon nito, asan yan? Ay, hindi. Eto. Yan. Etong mapatungkol sa ayuda para sa buntis. Ito po ay nagkakahalaga ng 350 pesos per month na mga kababayan nating miyembro ng Porpis. Kaso nga lang, dito po kasi, unang-una, may nakita ko doon sa panaginip ko at ako din po ay nag-research ng kaunti talaga, na parang may nangyayaring kababalagan at pangbubudol na naman dito sa panibagong ibinida ng administrasyon. Doon kasi sa panaginip ko, ang nagkakahalaga pala talaga ng 1,700 to 2,100 ang dapat ibigay sa mga kababayan natin mapatungkol nga ho dito sa Porpis na to. At may ipapakita nga ako sa inyong video niyan. Ito ay nag-research po ako sa PhilHealth approves 284 billion budget for 2025. So nga i-play lang natin para umangat siya, no. Nga na. For 2025 benefits case rates. So dito, ito ay naanuhan ng December 17, 2024 dito sa PhilHealth na yan. At dito may kita ho natin na parang may mali. Oo. Kasi una, ako po ay sobrang nakukulangan. Ho dito sa 300 pesos per head ng mga buntis na miyembro ng Porpis. Kasi dito, ang laki-laki ng budget na nagkakalaga na 284 billion. At kapag tinotal mo sa mga miyembro ng Porpis na nagkakahalaga ng 300 pesos at kapag ito'y kinumpute nyo po na ipapamahagi itong lahat, no, ipapamahagi lahat itong budget na to, itong 284, parang mapapatanong ka na, parang kulang nga tayong 300 pesos. At doon sa panaginip ko, ang nangyayari, ang bigayan talagang totoo is nasa 1,700 to 2,100 per head ng mga Pilipino sa Porpis.
So dito parang gagawin lang natin itong halimbawa lamang, kasi itong video na 'to, kayo na lang ho mag-research. May research niyo naman po diyan at mababasa niyo naman po lahat ng mga nakasulat diyan. Ang pinagtataka ko kasi dito kapag kinompute niyo kasi yung total po ng mga miyembro, halos etong 284 billion parang parang kulang doon sa 350 pesos na yun. Pero kapag ikinompute nyo ang 2,100 per head na miyembro ng 4-piece, talagang tugma doon sa budget. Pero pag 350, hindi. Ang masaklap kasi dito, ang punto ko kasi dito, ang laki-laki po ng budget ng Pilipinas. Bakit bakit ang nangyayari tinitipid pagdating sa mga Pilipino? Sa totoo po, aminin ko sa inyo, hindi ako masaya doon sa 350 pesos per month para sa mga kababayan natin na nasa 4-piece. Sobrang liit ho noon, no? Tapos naghinala pa ako na doon nga sa sinasabi kong panaginip ko lamang, kasi nga naghahanap pa pero kasi dito hahanapan ko pa to ng mas magandang ebidensya para maipakita sa inyo. Na naghihinala ko na bakit naging 350 pesos lang? Ang pagkakaalam ko diyan is nasa 200 to 2,100 ang per head diyan sa 4-piece na yan. At may may mga natanungan ho tayo na kung tama ba yung hinala kong yun. At may mga nakapagsalita na oo nga, tama nga. Ngayon, ang nangyari dito is panibagong budol na naman na ginagawa ng administrasyon na napakababa lang ho. So sa madaling salita, may nangyayaring pangungupit dito sa ipinagyabang ng administrasyon na 350 pesos sa bawat buntis. So kayo na lang po kayo na lang i-research nyo na lang po ito, tignan nyo ho dyan sa loob na yan, kung ano po ba yung mapapansin nyo, no? So dito nga kasi, asan yan? Ito wait lang, hintayin natin ang pagbaba ng video na to, no? So kasi ito ini-screen record ko lang at para ano lang sa inyo, mai-expose at makita nyo para may guide kayo para kahit papaano kayo na mismo din ang mag-decide kung totoo ba o hindi. Katulad na lang nito. Yan. Ito hindi rin ito masyadong kasi nga dito sa ito yung 1,700 and 2,100 capitation per person, 156 hemodialysis session at 6.350 per session. So dito kasi talagang naghinala ko dito ng gusto. Hindi ko lang masyadong sa inyo, mai-deliver ng maayos yung paghihinala ko diyan sa sa 350 pesos na ibinibigay ng administrasyon sa mga miyembro ng 4-piece na mga kababayan nating buntis. Kasi wala pa ako masyadong nakukuhang ngayon. Pero kapag nakita ko po yun agad at na busisi natin to, mas maganda tulungan nyo ako para kayo na mismo magsabi kung talagang may nangyayaring anomalya dito sa isyung ito. Ito nga, ulitin natin, etong yan, yung 350 pesos bawat Tingnan nyo na lang, pagdating sa atin, parang ang kuripot ng gobyerno. Parang pinagdadamutan tayo. Hindi ka tanggap-tanggap yung 350 pesos sa bawat buntis. Una-una, laki-laki ng pondo na inilaan dyan. 'Di ba? Ang laki-laki ng pondo na inilalaan dyan, tapos makukuha lang natin 350 pesos. Hindi pa yung buong Pilipino yun kasi per buntis lang. 'Di ba?
Ang may ano pa nga dito, may mga nakakatawa pang komento dito na parang kinonsinti daw ng administrasyon yung mga tao na magbuntis pa na magbuntis. Yun lamang ay isang joke lamang. Pero kung iisipin nyo hong maigi, parang pinagdamutan tayo. Hindi man lang ginawang 500, hindi man lang ginawang 1,000. Kasi ang laki ng pondo tapos 350 lang ang mapupunta sa mga kababayan nating buntis na miyembro ng 4Ps. Kayo na mismo, i-research nyo rin yan para, para makita nyo at kayo mismo mapagtanto nyo kung tama ba ang ginawa or hindi. Pero abangan nyo po sa mga susunod na araw, ilalabas natin kapag may nakita nga tayo. Pero ako ay naghihinala po dyan sa ibinida ng administrasyon na 350 pesos per buntis sa miyembro ng 4Ps. Yun lang. At dito naman tayo, no? Dito na naman tayo sa... Eto na naman, asan yan? Dito tayo. Etong Tinig Pilipinas na nawagan na naman ng investigation mapatungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. So, panoorin mo natin. Wala raw kapangyarihan ng ombudsman na patalsikin ang pangalawang pangulo. Pero pwede pa rin siyang masampahan ng kaso. Yan ang sagot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng panawagan ng isang grupo na siyasatin ng ahensya ang confidential funds ni VP Sara. Narito ang agenda na naman Andrea Salve. Masusing investigasyon ang ngayon panawagan ng Grupo ng Pilipinas sa Office of the Ombudsman tungkol sa yung apo pala to ni Kiko. Apo ni Aquino. Kontrobersyal na confidential at intelligence funds. Tingnan niyo yung mga tatak sa damit. Tingnan yung tatak sa damit. Confidential. Tingnan yung tatak sa damit no. At intelligence funds ni Vice President Sara Duterte na kabilang sa mga naging basihan ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa liham na personal nilang isinumite ngayong araw, isa-isang nilatag ng grupo ang mga aligasyon laban sa bise kung saan maliban sa kanyang CIF, nilalaman din ang anilay betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Matapos daw nitong aminin na kumontak siya ng assassin na papatay sa first couple at kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Katarantaduhan na naman to. Meron ding aligasyon ng panunuhol, hindi paglalabas ng kanyang SALN at iba pa. Kung meron pong investigasyon na pwedeng gawin yung ombudsman sa in the current time frame before February para mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa confidential intelligence funds ni VP Sara Duterte, ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd. Parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency. Panahon ng laptop kay Saldi ko dapat isisi nyo. Anak ng teteng, binunyag na nga ni BP Sara, tapos si BP Sara pa yung sisisihin nyo. Walang yan naman. Tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa ating gobyerno. Higit 600 million pesos na CIF ang sinasabing nagastos ni Duterte sa kanyang opisina at sa nooy pinamumuno ang Department of Education. Okay. Noong Martes, ibinunyag na ni Duterte kung saan niya ginastos ang bahagi ng pondo mula sa DepEd. Ginamit daw ito sa investigasyon ng overpriced laptop scandal sa ahensya. Yan naman pala Inilabas naman Yung matagal nyo ng katanungan na saan ginamit ang confidential fund. Eto, nakita nyo na. So anong mali dyan? Dapat nga palakpakan nyo dyan si BP Sara Dahil yung confidential fund niya ay ginamit niya para matuklasan ng nangyayaring korupsyon at pagnanakaw ni Saldico sa laptop scam. Di ba? Maasa naman ang grupo na mananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin ang bagong ombudsman. Sa panig naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagaman wala silang kapangyarihan na alisin sa pwesto ang bise, maaari pa rin naman itong masampahan ang kaukulang kaso. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap. Iimbestigahan na daw. Pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang magsasabi niyan. Wala pang pahayag mula sa panig ng Vice Presidente tungkol sa issue. Para sa agenda. Ayan linaw-linaw Ayan, tandaan niyo yung mga mukha ng mga yan. Lalo na tong nakaputi na to. Mga ilang taon, tatakbo na yan. Pustahan tayo. So, ito yung point dyan. Pabalik-balik na lang tayo dito sa issue to. Ang punto kasi dito, kung wala namang problema Paimbestigahan nyo yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero, kinakalimutan nyo ata ito.
Ayan o. Eto, bakit ayaw nyo aksyonan? Ano ko lang, matanong ko lang itong si Kiko Aquino D. Na bakit ka nakapokus sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pero itong napakalaking COA, ayan o, Marcos spends 4.56 billion confidential fund, intelligent fund, bakit hindi ito nasisilip? Diba? Bakit hindi ito nasisilip? Anong meron dyan? Maaaring isipin na ba namin na etong 4.56 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Napupunta sa mga to? Yan? Napupunta sa mga yan? Yun na ba isipin namin? Baka kaya hindi nyo sinisilip yung confidential fund ni Marcos Jr., baka naman pati kayo nakikinabang dun. Tanong lang naman, nagtatanong lang naman tayo. Yan o. Aliwanag. Confidential fund ni Marcos Jr., 4.5 billion. Billion ha? Ilan ba yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte? 125 billion pesos. Million pala. Eto, 4.5 billion no. 'Di ba? So saan nagagamit to? Hindi kaya, ulitin ko, hindi kaya iisipin na namin na nagagamit tong confidential fund ni Marcos Jr. sa mga taong yumayari kay Vice President Sara Duterte katulad nitong mga to. Ako'y nagtatanong lamang. Mapunta tayo dito sa balitang yan na confidential fund. Nananawagan ang ilang grupo sa ombudsman na imbestigahan ang paggamit sa milyong-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak naman ng ombudsman na inuungkat na nila ito. At nakatutok si Salima Refran. Inuungkat ha? Hinimok ng grupong Akbayan at Koalisyong Tindig Pilipinas ang Office of the Ombudsman na... Speaking of Akbayan, sino-sino yung mga yan? Diba mga terorista? Mga makakaliwa? So, unang-una, saan po ba ginagamit ang confidential fund? Diba sa mga terorista? Sa mga sangay ng gobyerno na patuloy na nagnanakaw at gumagawa ng anomalya sa loob ng ating gobyerno. Diba ganun yun? Tapos tignan nyo to. Sino yung nagpapaimbestiga? Sino yung question sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Etong mga to. Pero yung confidential fund ni Marcos, ulit-ulitin ko, eto, ang laki, hindi pinapakialaman. Bakit kaya? Diyan tayo, yun yung isa sa pinakamalaking katanungan. Bakit hindi pinapakialaman yan? Imbestigahan na ang kontrobersyal na paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Nananawagan po kami sa ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte. Imbestigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po nating trial sa Senado. Ilang miyembro ng Tindig Pilipinas ang nagsilbing citizen complainant sa isa sa mga impeachment complaint noon laban sa bise sa Kamara. Hindi na dininig ng Senado ang nakarating sa kanilang articles of impeachment dahil sa puna ng Korte Suprema. Naghiwalay-hiwalay pa sila no? Naghiwalay-hiwalay pa sila pero iisa lang naman yan lahat sila. Sa konstitusyon na isang impeachment complaint lang ang maaaring pagulungin laban sa isang tao sa loob ng isang taon. Okay. Sa Pebrero pa maaaring sampahan ng impeachment complaint ang bise. Base sa decision ng Supreme Court, ang sinabi naman nila, hindi naman mali yung laman ng impeachment complaint, mali lang daw yung pamamaraan kung paano ito naiakyat. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari nilang magamit ang mga nabanggit sa impeachment complaint. Diba? We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan Hunyo nang irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Office of the Ombudsman na sampahan din ng reklamong kriminal, sibil at administratibo ang bise. Base sa investigasyon ng komite, mahigit kalahating bilyon o 612 million pesos na confidential funds ang na-disburse sa pamumuno ni... So kahit na 600 million pesos yan.
Sobrang baba pa rin yan. Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education. Binubusisi na yan ng Office of the Ombudsman. Ang impeachable officer pwedeng maharap sa kaso, kaya lang, wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni VP Sara Duterte. Ayan So, yung mga yan, mga anak yan ni Joma Season eh. Yang, ang ano dito, no? Putangin na, Kiko Aquino D, ipinapatay ng taong ito. Ng taong ito yung lolo mo. Ng tatay niya pala. Ng apelidong Marcos. Putangin na, pero pinagtatakpan mo siya ngayon. Hindi ba kayo nandidiri sa ginagawa nyo? Sukang-suka kayo noon sa Marcos. Pati ang Marcos, sukang-suka sa mga Aquino. Tapos ngayon, kayo naglalaplapan. Pasensya na ho sa words Kasi nakakadiri eh. Ilang dekada silang nagduraan. Tapos yung dura nila, bigla nilang hinigop ulit. Putang ina. Hindi lang yan. Ito pa. Ayan Gold bar, 1.29 million. Eto, lahat ho ito ay isa ng malaking halimbawa na at isang malaking ebidensya na para i-impeach si Marcos Jr. Sa totoo nga lang, ang ano pa niyan ang babaw pa niyan eh. Ito yung isa pagdudugtungin ho natin, anuhin ho natin yung kay BP Sara. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan Tingnan nyo to, lalakihan natin. Tingnan nyo yung pinagkaiba Marcos versus Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. BP Sara, tingnan nyo. 125 million confidential fund. Pagdating kay Marcos, may 1.5 billion pesos. May gold bar na nagkakahalaga ng 129 billion. GSIS na merong 62 billion, SSS na merong 62 billion, LBP na merong 62 billion, DBP na merong 62 billion ulit, PDI-CS na merong 117 billion na nakakalimutan na to eh. PhilHealth na merong 89 billion na binalik naman pero 60 billion lang yung ibinalik nila. Flood control, 500 billion. Magkano ang total ngayon yan lahat? Ito po yung total niyan. Yan po yung total. Total of 13.66 trillion. Biruin nyo yun. Tapos dito sa issue ni Marcos na to, sa mga anomalya ni Marcos, sa mga kademonyuhan ng administrasyong Marcos, bulag kayo. Pero sa 125 million na confidential fund na nakita natin nalaman natin na napakaganda ng kinahinatnan nun. Doon nga natin nalaman yung laptop scam ni Saldico. So, lumalabas ho dito na pinoprotektahan nyo si Saldico dahil doon sa nilabas ni Vice President Sara Duterte na laptop scam. Ganun ba? Yun ba yun? Yun ba yun? Yun talaga yun. Biruin mo nabanggit na ni Kiko yun. Kiko Aquino D. Nabanggit niya na mismo yung about sa laptop scam. So lumalabas ho dito na pinoprotect kung halimbawa man na ididiin na si Vice President Sara Duterte mapatungkol sa confidential fund. Pinatunayan lang po ni Ombudsman Remulla na pinoprotektahan niya si Saldico. Kasi kung mali yung magkaroon ka ng confidential fund, bakit yung kay Pangulo meron? Kay Pangulo din, hindi niya rin sinasabi kung saan niya ginagamit yung 4 billion niya na confidential fund. Ito ho, napakalinaw na ho dito na talagang kapag may inilalabas si Vice President Sara Duterte na pasabog, mapatungkol sa nangyayaring nakawan ng Administrasyong Marcos,
Puta na, yayariin nila si BP Sara sa issue ng confidential fund. Dahil, bakit nila niyayari si BP Sara? O ito yung kasagutan. Pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa manoy paninira sa kanya. At ang ugat daw nito ay ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center ng yan talaga ang totoo dyan. Si Camille Samonte. Camille, wala nang ibang dahilan ng Vice Presidente. Pasok, Claudine. Claudine ba? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng bise, parte umano ito ng paninira sa kanya dahil posible siyang kumandidato sa pagkapangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. No, yan ang liwanag ho niyan. At yung about kay Senator Bongo. Simula po nung pumutok na magtatandem si Senator Bongo at si BP Sara Duterte sa darating na 2028 election, putang na, niyari na si Senator Bongo. Dinadamay na sa mga issue, di ba? Ngayon, nagkukumahog na rin yung mga nakikinabang sa confidential fund ni Marcos Jr. Yung sahuran ni Marcos Jr. ng kanyang confidential fund, gumagalaw na ngayon. At gusto na namang yariin si BP Sara. Ay, ito naman talaga yung punto dito eh. Kaya nila niyayari si BP Sara ngayon is dahil para wag makatakbo sa 2028. Dahil alam nila sobrang lakas eh. Hindi nila kayang tapatan sa boto-botohan lang. Diba? Eh si Marcos nga nag 30 million vote lang dahil pa sa pangdaraya sa Smartmatic na inutos daw di umano ni Ma'am Shitars. Ma'am Shitars talaga oh. Jiggy, isinisi naman ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit lumala ang korupsyon sa pamahalaan. Marami raw ang umasa kay PBBM na susolusyonan ito pero kabaligtaran pa raw ang nangyari. Hindi rin daw siya kumbinsido sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Jiggy? At Camille, bakit daw hindi kumbinsido si VP Sara sa investigasyon ng ICI? Jiggy, para kay VP Sara, hindi naman kailangan buuin ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi naman daw kailangan ng isang komisyon para magsagawa ng case build-up. Pwede naman daw idiretso na sa Ombudsman ang pagsasampa ng reklamo. Narito ang pahayag ni VP Sara tungkol dyan. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Jiggy, simple lang ang sagot dyan ng ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, bumabase lamang sila sa mga ebidensya na ipinipresenta sa kanila at ito ang naratibo nila. Jiggy? At Camille, may panawagan din ng grupo ng mga negosyante kay PBBM kaugnay sa issue ng korupsyon. Anong sinabi nila tungkol dito? Jiggy, nanawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kay Pangulong Bongbong Marcos na aksyonan na nga ang problema sa katiwalian. Malaki raw ang kontribusyon ng mga negosyante sa pagbabayad ng buwis pero hindi naman daw nagagamit ang pondo ng tama. Gusto rin ng PCCI na bigyan ng kapangyarihan ang ICI na mag-prosecute doon sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Grabe no, talagang kapag ewan ko ba, hanggang ngayon gamit na gamit ng administrasyon ang mga Duterte.
No? Ginamit nila nung eleksyon. Para lang manalo si Marcos. Nagmakaawa pa nga daw itong magkapatid na Marcos sa mga Duterte. Nag-audition sila sa Davao. Tapos ngayon, hanggang sa mga issue, para matabunan ng issue ng administrasyon, Duterte pa rin. Anak ng teteng na yan, wala na eh. Kung ano lang, kung iisipin nyo, sobrang pagod na ang tawag dito, ang apelidong Duterte. Pagod na. Alam niyo kung bakit? Paano di mo mapapagod, anak ng teteng naman? Sa lahat na lang ng kagaguhan na ginagawa ng administrasyon, Duterte pa rin. Flood control na dapat nakasentro yan sa administrasyon ngayon. Saan napupunta yung issue ng flood control? Sa Duterte. Mas deserved ni Marcos Jr. na ma-impeach dahil sa mga pagnanakaw na ito. Pero ang ginagawa nila, mas inaaksyonan pa nila ang mga Duterte kaysa dito. So kaya nga sabi ko, hindi mabubuhay ang mga dilawan, pinklawan kung hindi, at ang mga pulangaw kung hindi nila gamitin ang mga Duterte. Ganun kalala. Grabe. Ganun kalala ang nangyayari sa ang mga nangyayari. O katulad na nga lang ho nito, ang etong balitang ito, no? Dito rin sila naaalarma ngayon. No, etong isa ring pagbisita. Ito wala namang Wala namang masama ho dito sa ginawa ni BP Sara, pero minamasama po ng ibang mga vlogger. Hindi ko alam kung anong masama ho dito sa ginawa ni BP Sara na pagpunta sa muling bumusita sa sentral ng mga iglesia. Walang mali dito, pero minamali nila to. Ito, panoorin natin. Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking... Alam nyo kasi ito kaya ito ginagawa ni BP Sara, una-una, utang na loob din eh. Ang kinagandaan sa mga Duterte, nagbabalik sila ng utang na loob. Diba? Utang na loob sa lahat ng sumuporta sa kanila. At isa na tong Iglesia ni Cristo. Ngayon, minamasama to ng mga vlogger, ng administrasyon kasi daw parang nagpapasaklolo daw si BP Sara sa iglesia. Anak ng teteng na yan, paano nagpapasaklolo? Hindi naman masama ang pumunta to dito. Bakit? Sige, baka sabihin nyo bakit nung pumunta si Marcos may nasabi kayo? Paano hindi kami may masasabi? Binastos nyo yung iglesia. Diba? Sigaw na Iglesia ni Cristo na ipa-stop ni Marcos Jr. ang impeachment kay BP Sara. Hindi pinakikinggan ng administrasyon. Tapos pupunta siya dyan sa iglesia para sa diba? Pagkatapos niyang bastusin pupunta, si BP Sara, may nangyari bang protesta laban kay BP Sara? Wala. Ng iglesia, walang nangyari. Walang nangyaring protesta ang iglesia laban kay BP Sara. Buti sana kung may hiniling ang Iglesia ni Cristo na binastos ni BP Sara, wala naman. Tsaka dito, ang pagpunta niya is pagbati. Diba? So ganyang kagarabi ngayon ang ginagawa kay Vice President Sara Duterte. No? Na kahit sa simpleng bagay lamang, ginagawan nila ng issue dahil gusto nilang masira ang mga Duterte. Kasi alam naman natin, isa po ang Iglesia ni Cristo sa mga mararaming boto din, katulad lang ng KOJC yan at ng iba pang mga relihiyon. So ngayon, ginagawa nila, sinisiraan nila si BP Sara para magalit yung mga kapatid nating iglesia
diyan kay Vice President Sara Duterte. Ganyan ang gawain talaga nila. Lahat talaga tutok yan sila kung paano lang talaga masira si Vice President Sara Duterte. Ang kinaganda lang ho dito, kahit anong gawin ho nilang paninira sa mga Duterte, nandito ho tayo. Kaming mga banateros, si Menay, at ang iba pang mga vlogger na para ituwid yung mga balitang na pinipake news nila labang kay Vice President Sara Duterte. So grabe, no? Hindi nabubuhay ang isang administrasyon. Sa totoosin nga lang, mas lamang kung sa balita lang, mas lamang po ang pagbabalita ng kasiraan kay Vice President Sara Duterte kaysa sa mga nagagawang maganda ng Administrasyong Marcos. Yan po yung totoo dyan. Kahit magkabilangan, putay na. Pag tinignan mo mas lamang yung paninira ng ibang mainstream media sa mga Duterte kaysa doon sa mga ginagawa ni Marcos Jr. Proyekto o magagandang ginagawa ng Administrasyong Marcos sa Pilipinas. Ganyan kalupit ngayon. Kaya nga ngayon, ito na naman, confidential fund na naman. Susunod na naman dyan, impeachment na yan. Malapit na. Ilang buwan na lang, pwede na nilang ipasa ulit ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa matabunan na naman ang issue ng flood control scam. Ang galing. Ganon ang gagawin nila dyan. Pustahan tayo. Pagdating ng February, impeachment na naman. Matatabunan na naman yung issue sa flood control scam, ano? Sabagay, hindi na ho bago yan. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood natin na pangyayari at pagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte? Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. At yun pala, pakisuportahan din po ang mga kasamahan ko sa Banateros. Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Boss Dada, Sir Jack, Paring RJ, at syempre Jay Guevara. At shoutout din kay PH Update tuloy. Kay PH Update at kay Don Mar TV. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.